everyone guys! So, kamusta? Welcome back dito po sa aking YouTube channel. And ako nga po pala si Jan. And for today's video guys, sa-update ko kayo sa aking alagang aso na mayroong swimmer leg syndrome. Akong puppy, nung pinanganak siya nung March 18, meron tayong puppy, ang pangalan niya ay Precious. So, meron siyang swimmer leg syndrome. So, ano na nga ba yung update sa aking puppy? Kung interesado ka sa improvement ng aking alagang puppy, so please stay and keep on watching. Sige, Rabia, iri pa. Iri mo pa, Rabia. Iri pa. Push! Yes! So everyone, ako nga pala si Jan. So ngayon nga guys, pag-uusapan natin yung alaga ko merong swimmer leg syndrome na ang pangalan niya ay Precious. So ito ngayon si Precious guys. Ayan, kung nakikita nyo. So ano na siya, mag-8 months na sa November 18 kasi pinanganak siya noong March 18. So nung magto-2 months siya, mga 1.5 months, nakita ko hindi talaga siya nakakalakad. Tapos yung dalawang paa niya ay nakadiretso. So, ang ginawa ko lang talaga noon para makalakad si Precious ng maayos, hinilot-hilot ko siya 2 times a day. Umaga, bago ko pumasok sa trabaho, at saka sa gabi, pag uwi ko, talagang tinatsaga ko na hilutin yung paa niya. So, tinitihaya ko lang siya, tapos minamassage ko. And then, after ng ilang months, siguro, nung naging 2 months old siya, ayun, lakad na siya ng diretso. Kadalasan talaga kasi guys, may mga puppy talaga na nagkakaroon ng swimmer leg syndrome, pero na-adjust pa naman to at saka nahihilot. Meron din talagang case na sobrang worse na as in pagtanda nila, delay talaga mag-improve yung buto nila. Pero kung maaga nyo maagapan na matatalian nyo ng goma or minsan nila tinatalian ko ng rubber para magdikit siya ganun habang naglalakad, malaking tulong din yon para makalakad ng straight yung alaga yung aso. O kaya maglagay kayo ng tray ng itlog. Yun yung nakikita ko sa iba para yung kanyang paa sa likod is mababaluktot. Kasi yung tray ng itlog nakakatulong siya para ma-exercise yung likod ng alaga yung aso, yung paa niya sa likod. Kasi yung bawat tray ng aso is nakakapag exercise sa tutupi. Kumpara kasi mga kapango, kapag yung alaga yung aso merong swimmer leg syndrome, tapos sasahib nyo lang siya, pinapalakad, hindi po mag-i-improve kasi nadudulas din yung kanyang paa, so hindi talaga siya may exercise na i-fold. Kailangan kasi kapag merong swimmer's leg syndrome yung alaga yung aso, kailangan napapagdikit nyo siya, tapos nato-fold nyo rin siyang paganon para makalakad ng diretso. So ganun lang naman yung ginawa ko. Actually sa YouTube din ako nanood kung ano nga ba yung pwede kong home remedy para sa mga merong swimmer leg syndrome. So talagang hinilot ko lang siya hanggang sa nag-improve, nakalakad siya. At ngayon ay ito na yung ating alaga na si Precious. So ayan, 7 months na siya guys at sobrang bilis niya tumakbo. Ito yung maganda dito guys, talagang tiyagain nyo lang sa pag-aalaga ng aso. So hindi nyo talagang mamamalayan na ang bilis lang lumipas ng panahon. Kasi March 18 kakapanganak lang sa kanya. At ngayon, ano na ngayon? October, November. So mag-8 months na, malapit na rin siya mag 1 year old. Yung mga ganitong maliliit lang talaga siya mga kapango, hindi siya lumalaki. As in ganito lang siya kaliit. Ayan. Mas malaki pa yung mga 2-3 months old na puppies ko. Pero ito si Precious, ganito lang siya kaliit mga kapango. Ayan o. And pagdating naman sa pagpapakain sa kanya, wala naman akong problema kasi kumakain to ng dog food. So ang pagpapakain ko na rin sa kanya is 2 times a week. So umaga, bago ako pumasok sa trabaho, kailangan mapakain ko na siya, lahat sila dito. And then, pag uwi ko sa gabi ng 8:30, of course, kailangan ko pa rin pakainin. Importante yung tubig. Pagdating naman sa vitamins, hindi pa rin ako nag-a-adjust ng vitamins. Yung vitamins niya before, L-Cibit, tapos Liberolin. Until now, yun pa rin yung pinapainom ko. Minsan talaga nakakalimutan ko magpainom ng L-Cibit. Yung Liberolin. Yung Liberolin, guys, kahit 2 times a week or 3 times a week mapainom nyo. So, okay na yon. Pero yung L-Cibit, pwede nyo rin, mas maganda kung ipapainom nyo ng
umaga yung LC kasi para maging energetic sila. Pagdating naman sa pagpapalakas ng pagkain sa mga alaga kong puppy, ayan, tiki-tiki. Yan, minsan nagbibigay pa rin talaga ako ng tiki-tiki. So, yun lang talaga yung ginagamit ko sa alaga kong aso kasi may nagtatanong kung ano nga ba yung pinapakain ko sa kanila. Pagdating naman sa pagkain, dog food is special dog food pa rin sa lahat ng alaga kong aso. So, wala pa rin akong ina-adjust. Minsan nagbibigay din ako ng rice. Yung rice pala is minsan lang yon, tapos lalagyan ko rin ng ulam. Yung ulam, iba't iba kasi yung variant para hindi rin magsawa. Yun yung inaano ko. Pero hindi naman sila nagtatae kasi napaka-importante na hindi magtatae yung alaga nyong aso sa pinapakain nyo. Once na nagtae yung alaga nyong aso, baka may problema sa pinakain ninyo o kaya na-overfeed niyo yung alaga nyong aso kung kaya siya nagtae or meron siyang malubang sakit. So yun lang naman kapag nagtatae or nagdadayariya yung alaga nating aso. So far, pagdating sa pagpapakain sa kanila, nagbibigay din ako ng ulam. Yung ulam pala nila, minsan special dog food, minsan Tetra Pak na Smart Heart, mura lang din kasi yon mga kapango, nasa 37. Pedigree, mura din yung pedigree, nasa 40 pesos yung per pack. Sila naman lahat is kumakain ng dog food, kumakain ng rice, at kumakain din ng rice na may ulam. So, yun yung update ko dito. At ipapakita ko sa inyo guys malakas na siya tumakbo. Ayan. Hmm. Hmm, hmm, hmm. Hmm, hmm. Dito, lakad-lakad lang siya. Tsaka pala guys, may nagtatanong sa akin kung fully vaccinated na ba to si Precious. And to be honest, hindi siya fully vaccinated pa. Yun. So siguro mga naka 4 shot lang siya ng 5N1. Kasi nga nagkaroon ng problema. Kasi nga 'di ba nanganak yung isa kong aso. Pero ang maganda nito, pwede niyo naman ipa-boost yung vaccine ng alaga nyong aso. Kunyari 4 shots lang yung na-shot sa alaga nyong aso kasi kinapos kayo. Huwag kayong mag-alala, pwede nyo pang ipaboost yung kanyang vaccine. Tapos, importante, meron siyang anti-rabies. So, kung nilalabas ko na ba to si Precious? So, si Precious, guys, dito lang siya sa loob ng bahay kasi hindi naman ako madalas gumagala, hindi naman ako pumupunta parati sa mall. Kapag pumupunta ako sa ibang lugar, ang kasama ko si Rabia kasi hindi ko naman kaya magdala ng maraming aso. So dito lang talaga sila sa bahay naglalaro, nagtatakbuhan. Tapos may time talaga na kinukulong ko sila kasi para safe naman kapag walang magbabantay, lalo na kapag nasa tindahan ako. Dito kasi sa bahay, sila-sila lang din. And meron kaming truck na delivery, baka kasi masagasaan. So pag ganun kasi yung nangyari guys, negligence natin yung poor parents kung bakit nasa kalsada yung alaga nating aso. So ang mangyayari niyan, isisisi natin sa driver kasi nga nasagasaan. Ang negligence naman talaga, kahit mag-ingat yung driver, kung makulit yung alaga nating aso, takbo ng takbo, ganyan, baka ma-discrash. Yun lang, yung mga kapungo, yung update ko sa aking alagang aso na si Precious at sa iba pang aso. So ngayon, wala naman akong problema. Alaga kong aso, mga kapango, barang babait ng mga alaga kong pango. So kahit sinong tao nakakahawak sa kanila, lalo na si Rabia, kahit sinong mga bata lumalapit sa kanya, hindi siya wild. So, mabait naman sila. Yun yung napansin ko. Kasi pag nilalabas ko sila, dinadala ko sa tindahan, and then hinahawakan sila ng tao. Wala naman ako nagiging problema. Hindi naman sila tumatahol. Ang problema ko lang mga kapango, kapag nakakakita sila ng ibang pusa na hindi nila kakilala, doon talaga sobrang lakas nila tumahol lahat. Lalo na maraming pusa sa kapitbahay namin na dumadayo rito sa amin. So, doon talaga ako nagkakaproblema sa mga pusa. Pero yung pusa namin dito sa loob, kakilala nila. So, hindi naman nila inaaway. Pero kapag yung ibang pusa talaga, so yun, talagang sobrang ingay nila. So yun lang guys, yun lang yung update natin sa alaga nating aso na si Precious na dating merong swimmer's leg syndrome. So ngayon guys, nakakatakbo na siya. Agapan nyo lang, hilutin nyo lang mga kapango. So ito na siya. Bagong ligo lang to. Ayan o. So yun lang guys, that's it for today's video. At kung nagustuhan nyo itong video natin, updating sa alaga nating aso na si Precious, so don't forget to like at huwag nyo kalimutan na mag-subscribe dito po sa aking YouTube channel at huwag nyo kalimutan na i-hit yung notification bell icon on mga kapango para ma-notify kayo sa mga susunod nating panibagong video na gagawin dito sa aking YouTube channel. At kung meron kayong time, pwede kayong
i-follow nyo ako sa aking Facebook page na Chitsu Pao Family kasi minsan doon talaga ako nag-update ng mga pakulo natin, mga pag-giveaway, pag-games sa aking Facebook page na Chitsu Pao Family. At mag-comment na rin kayo doon at kung meron kayong question or suggestion, mag-PM lang kayo sa aking Facebook page or sa aking messenger. So yun lang guys, that's it for today's video and yan. Thank you for watching mga kapango. So, thank you, bye-bye.